paging, Ombudsman Martires, ito po talaga ang mga bagay-bagay na dapat tinitingnan ng Ombudsman, lalong-lalo na kung makapangyarihan ang nasa likod nito. At lalo na ipinigil na ito ng Presidente. Kung tama ang ginagawa nila, pipigilan ba ito ng Presidente? Yung pagpigil ni Presidente, indikasyon na illegal, immoral, at ayaw ng taong bayan ang ginagawa nila. Kaya nyo! Hindi mapupunta ang credit sa kanila. In the first place, ever since, sila naman ang kumukontra dyan. Nung nakita nila, naku, baka makalusot ang People's Initiative, mawawala tayo. Sila na lang ang magdidikta sa mga proposed amendments. Magandang araw po mga kababayan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas ng ating bansa. Ito ang pinakamatatag na simbolo ng ating demokrasya, ang pundasyon ng ating pagkabansa, at ang salamin ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Iginagalang at kinikilala natin ang sambayanang Pilipino bilang ugat ng ating soberanya, na may karapatan magsulong ng pagbabago sa ating saligang batas. Gayunpaman, kailangan rin natin tumindig laban sa mga tangkang baguhin ito na taliwas sa ating demokratikong proseso. Lalo na kung ito ay ikukubli sa pangalan ng People's Initiative. Pinagpumulan ngayon ng takot at pagkalito ang People's Initiative dahil hindi mapaliwanag dito ang buong katapatan kung ano ang magiging epekto at intensyon sa likod ng mungkahi nito. Kung matuloy ang panukalang inilapag dito, mawawalan ng boses ang Senado sa proseso ng pagbabago ng konstitusyon. Magkakaroon tayo ng krisis sa konstitusyon dahil babagsak ang konsepto ng bicameralism kung saan hiwalay at pantay ang timbang ng boto ng Senado at Kamara at mabubuwag ang sistema ng checks and balances. Masighi ang pagtutol namin sa anumang tangka na isang tabi ang partisipasyon ng Senado sa usapin ng charter change. Ngunit sa huli, nananaig pa rin ang mandato namin na protektahan ang interes ng taong bayan. Kaya, mahalaga sa amin na makahanap ng mapayapang resolusyon dito. Ito ang dahilan kung bakit ginabuti namin ni Senate President Pro Tem Loren Legarda na makipagpulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa liderato ng Kamara. Sumang-ayon ang Pangulo na ang People's Initiative ay pagmumulan ng divisyon sa ating bansa. Kaya, napagkasunduan namin na pangunahan na naman ng Senado ang pagsusuri ng mga probisyon pang-ekonomiya ng konstitusyon. Sa ganitong paraan, mapapanatili natin ang bicameralism ng ating legislatura. Naniniwala tayo na konstitusyon ay dapat sumabay sa realidad ng kasalukuyan at pangangailangan ng kinabukasan. Ngunit, kung may ibang paraan gaya ng pagpasa ng batas at pulisiya, dapat muna natin unahin ito bago pa man natin isipin babuin ang sanligang batas. Ito ang ginawa ng Kongreso at Senado nang pinasa natin ang mga miyenda sa Public Service Act. Ngunit, kasalukuyan nasa Korte Suprema ang kaso na nagsasabing labag sa saligang batas ang Public Service Act. Kaya naman, nakakatawid sa liderato ng Senado na makikipagtulungan kami sa Kamara na burahin ang anumang duda na maaaring umadlang sa implementasyon ng batas na ito. Sa ganitong paraan lamang papayag ang Senado na amendahan ang konstitusyon. Siniguro na gumawa ng ating konstitusyon na hindi basta-basta mababago ito. Maasahan ng sambayanan ang buong katapatan
at pag-iingat ng Senado sa pagbabago ng ating probisyong pang-ekonomiya ng ating saligang batas. Gabay namin ang kaalaman na nakabantay ang sambayanan, kaya ang ating bawat kilos ay dapat pumatawan sa kanilang interes at wala ng iba pa. Maraming salamat po. And yan ang mensahe ni Senate President Zubiri. Ano masasabi mo, Atty. Sal? Kabulastugan lang ang pinagsasabi niya. Nagulat ako sa sobrang haba ng message. Sabi mo, kabulastugan. Talagang ito si SP, Senate President, si President ito. Alam mo yan, kung susuriin mo yung kanya mga salita, para bagang pinapakita niya na ang isang pamamaraan ng pag-amyenda ng saligang batas ay lilikha ng away, ng chaos, ng paghahati-hati. Hindi po totoo yan. Otherwise, the framers of the Constitution, in their wisdom, would have not placed that there. Kaya nga binigyan tayo ng tatlong pamamaraan para piliin natin kung anong tama. Yung people sensitive, kaya lang nagkakagulo. Kasi nga, yung mga nasa likod yan may agenda. At pagkatapos, siyempre, yung mga naunahan sa agenda, kinokontra nila. At gumawa sila ng panghihikayat na dumating na nga doon sa akusasyon. Pero gaya ng pinaliwanag natin, yan ay preliminaryo lamang yan. Hindi naman yan ang main event baga sa boxing. Ngayon, itong Senado, saka di Kamara Representante nga sa nasa likod, ayaw nilang maiwan sa agos ng kasaysayan. Hindi mapupunta ang credit sa kanila. In the first place, ever since, sila naman ang kumukontra dyan. Nung nakita nila, naku, baka makalusot ang People's Initiative, mawawala tayo. Sila na lang ang magdidikta sa mga proposed amendments, which is also wrong. Sapagkat, whatever form or method that we adopt, yung proposed amendments will have to pass through a process. Magkakaroon ng mga diskusyon dyan. At kahit na nga, sabihin mong merong isang grupo lamang ang naglagay dyan ng mga amendatory provisions to be approved by the people, ang tao pa rin. Ang tao pa rin ang magdidesisyon kung gusto nila o hindi. Alam mo, isa pa, ang hindi ko maintindihan, itong si Mr. Zubiri, bakit nila tinanggal yung lead ng pagsulong ng pag-aamyenda ng saligang batas? Alam naman po nating lahat, nung tumakbo si Senador Robin Padilla, yun ang kanyang pinakabuod ng kanyang pagtakbo. Ang magkaroon ng pagbabago sa saligang batas, magkaroon ng federalismo, magkaroon ng mga pagbabago na economic provisions. Abay, inagawan pa. Binigay pa doon sa subcommittee chairman. Siya nga ang chairman ng Committee on Amendments ng saligang batas at ng iba pang mga batas. Ang kaganda naman kay Robin, mabait kasi. Kaya mo na sila. Basta ako, gusto ko may pag-aamyenda. Kaya nagbigay siya ng pahayag niya tungkol sa People's Initiative. Diba sabi ko sa iyo noon, okay lang yan si Robin. Kahit anong pamamaraan, basta baguhin. Ang dahilan daw, sabi ni Mr. Zubiri, bulador talaga ito. Sabi niya, kasi yung kanya namang resolution na pagtawag sa pag-aamyenda, nakapokus sa political. Yun lang ang initial. Kasi pag binuksan mo yan, lahat ng mga panukala, mungkahi, proposed amendments, papasok dyan. Lahat. Hindi totoo yan na focus ka sa political. Hindi po totoo yan. Kaya puro kabalustagan lang ito. Talagang gusto lang nilang agawin ang inisyatibo. Pero tayo, kahit na, sige, maglabo-labo na kayo dyan. Basta kaming taong bayan, kami ang masusunod. Kung yung mga sinisingit niyo dyan, gusto namin.
sapagkat kami po, na taong bayan, makikinig at sasama kami dyan sa debate yan. Kung mali ang mga proposed amendments, lalabanan namin at sabihin namin, huwag po niyong butuan yan. Pakulo lang yun ang mga grupo, gustong manatili ng kapangyarihan. O ganyan po ang mangyayari niyan. Kaya wag po kayong mag-alala. Hayaan nyo na, sarsuela lahat po yan. Nag-aagawan lang sila. Nag-aagawan sila ng credit, nag-aagawan sila ng mga espasyo para sila ang sumulong ng kani-kanilang mga agenda sa pagpalit ng saligang batas. Yan ang katotohanan po dyan. Well, sana, whatever is ang agenda nila, Attorney Sal, sana maisip nila o wala silang ibang consideration na iisipin. Ikabuti ba ito ng ating bansa at ng mga mamamayan? And Attorney Sal, ano? Hindi nila isipin yun. Malayong, it's a wishful thinking. Palagi ang politika, ano ba ang makakabuti sa amin? As a general rule yan, yan ang naging kalakaran. Kaya nga ang tao, ayaw na sa mga politiko eh. Merong mga exception to the rule. Bihirang-bihira lang ngayon. Ang mahalaga, tayo pa rin ang last say. We are the sovereign. All sovereignty resides in us, the people of the Philippines. Ayan, narinig na ng taong bayan. So, anong gagawin natin, mga Pilipino? Nasa atin ang kapangyarihan. Attorney Sal, on the same issue, Attorney Sal, no? Hindi pa naman kasi nagbibigay ng opisyal na statement ang Pangulong Bongbong Marcos regarding sa issue na ito. Pero dun sa naging pahayag yesterday niya, during an ambush interview with Senate President Mig Zubiri, may mga nasabi siya na nasabi siya nagkaroon ng colorful and vigorous discussion siya with the House Speaker, and he also said na naging heated daw yung kanilang naging discussion, but he wasn't able to elaborate bakit. So does this mean, Attorney Sal, no, talagang hindi papayag ang House Speaker na hindi matuloy yung charter change? Kaya upon the discussion with the President, pangunahan na lang ng Senado yung economic provision naman ng pagbabago ng saligang batas. Samantala, Attorney, yes, Attorney Sal. Kadahan lang dyan. Kaya whether galing yan sa People's Initiative, sa House, sa Senado, or joint, ang malaga, binuktan at nagkakaroon na ng interest na pagbubukas ng pagrebisa ng saligang batas. Yan ang mas malaga. Kasi matagal na nakatenga yan. Ilang taon na yan, paulit-ulit na may tangkap, pero palaging nabibigo. Kaya yan ang mahalaga. Magandang balita, abay nagsalita na ang ating presidente. Tutol siya sa bribery initiative. At ang sabi niya, unang-una, indecisive itong ginagawa ng Kamara de Representantes sa pamumuno ng Speaker Martin Romualdez. At pangalawa, ang sabi niya, bakit bubuwagin ng Senado? Ako'y nanggaling din dyan sa Senado. Kaya ako talaga ay tutol sa kahit anong hakbang na bubuwagin ng Senado. Kaya nga, inatasan na lang niya ang ating Senate President Mig Zubiri na siya na ang kumuha ng initiative para mag-propose ng mga pagbabago na sa tingin ko ay hindi na kinakailangan ng charter change kundi ordinaryong batas na lang. Na partners, kung maalala nyo, ito'y pangalawang beses na kumbaga binaliktad ni PBBM ang desisyon ng liderato ng Kamara na pinamumunuan ni Speaker Romualdez. Yung unang pagkakataon ay yung impeach Sara Duterte, no? Na alam natin na sa English nga, ang sinasabi ay the President literally nipped it at its bud. No? At talagang sinabi, wag niyong impeach si Sara Duterte dahil hindi siya karapat-dapat na ma-impeach. Ngayon naman, itong bribery initiative na alam naman natin talaga ay talagang sinusulong ng Kamara sa liderato ni Martin Romualdez, ang sabi niya, indecisive. Ay, indecisive. Divisive pala. Divisive. Iba pala indecisive sa divisive. Very divisive. Masyadong maghahati-hati ang bayan at sinabi nga na wag nang ituluyan, no? At instead, ang Senado na lang magpo-propose ng mga amendments at yan ay pagkakasunduan ng dalawang kamara. Well, of course, marami ngayon nagsasabi na hindi naman pinamunuan ni Speaker Romualdez itong bribery initiative. Pero ano ba naman yan? Si Super Ate to the President na ang nagsabi ng instruction kung anong gagawin sa mga kongresista sa iba't ibang mga distrito ay nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. At hindi naman yan makakaila. Alam din natin na sinabi
ni Congressman Edsel Lagman na ang bigayan ay 100 pesos dyan sa Albay. Alam din natin na ang Ako Bicol sa pamumuno ng chairman ng Committee on Appropriations, Zaldico, ay napakalapit kay Speaker Romualdez. No? So talagang 2 beses na overrule. At ang sabi ko nga sa mga dati kong kongresista sa Kamara, abay, dapat magkasip-sip na tayo. No? Kasi kung talagang susuportahan ni PBBM ang ganyang speaker, bakit babalik ta rin sa 2 major initiative? Baka panahon na siguro na mag-isip sila ng isang speaker na susuporta pa rin kay PBBM, pero at the same time, hindi magiging dahilan para tayo po ay maging wata. Ayan. Oo. Pero May ibang ibig sabihin ko lang, PI. ay iba rin yun, ha? Sabi ng DOJ attorney, PI nyo! kailangan daw ng letter of evidence para dito sa investigasyon sa controversial nga na signature buying. Ayon dito kay Justice Spokesperson, ASEC Miko Clavano, na maaring premature pa kung magsasagawa na agad sila ng investigasyon, gayong wala pang formal na humihiling at wala pa silang natatanggap na anumang ebidensya. Dagdag pa ng DOJ, maging ang mga lokal na pamalaan na may nalalaman at may ebidensya sa sinasabing bilihan ng pirma ay maaaring lumapit sa kanila at formal na humiling ng investigasyon. Attorney, ano masasabi mo ko dito? Alam mo, partner, yan ang kahinaan ng ating criminal justice system. At yan yung aking pinaglalaban sa mulat mula, na dapat palitan na natin ang sistema natin. Ngayon kasi adversarial. Nag-aantay ang mga investigador, ang mga piskal ng ebidensya. Samantalang sa ibang parte ng daigdig, gaya ng Espanya, Europa, na tayo nasakop ng 300 years, sila na ang kumukuha ng ebidensya. Sa totoo lang, kaya tayo napupuruhan ng ICC kasi karamihan sila European, sanay sila sa sistema. Na kapag merong nabalitaan na ganyang lagayan, abay ang piskal hindi mag-aantay ng ebidensya, ang piskal ang lalabas para kunin ang ebidensya. Bakit hindi kunin ng DOJ ang ebidensya? Trabaho nila yun eh. Nalitisin ang mga krimen. Bakit sila mag-aantay ng ebidensya, di ba? Yan ang pagkakaiba ng European system at ng American system. Ang American system na unfortunately, namana natin sa mga Amerikano, tamad. Ang gusto nila, taong bayan na magsusumite ng ebidensya. Samantalang, obligasyon nila mag-imbestigasyon, dapat kapag merong nabalitaan, imbestiga ka agad. At yan din ang dahilan kaya pinuruhan tayo ng ICC. Kasi pag meron nabalitaang extra-legal killing, hindi na dapat nag-aantay ng complainant. Dapat iniimbistahan na ng gobyerno. So ganito na naman ang problema natin. Galing na sa kongresista, senior kongresista, siguro ilang terms na yan sa kongreso, siguro kung 8 term na yan sa kongreso yung si Edsel Lagman, baka nagkakamali pa ako, baka siyam na yan. Dahil estudyante pa lang ako, nagtatrabaho ko sa kongreso, nung 8th Congress, nakaupo na yan dyan. Ngayon ay 19th Congress na. So siguro tanggalin mo lang yung mga every 3 terms na nawala siya. Tama ako, baka 9th term na niya yan. Para ba namang magsinungaling siya doon sa 100 pesos? Kaya ang aking sinasabi, dapat baguhin natin ang sistema. Pag merong nabalitaan na krimen ang DOJ, ang NBI, ang kapulisan, sila na dapat ang mag-imbestiga at hindi na nag-aantay ng complainant. Kasi tignan mo, sa mga patayan, matapos mag-imbestiga ang pulis, ang tumatayo namang complainant sa piskalya ay pulis din. So ba't hindi nila magawa ito pagdating sa suhulan? Dahil ang involved naman dyan ay pera ng kabanang bayan. So ako, hinihimo ko ngayon ng DOJ, nako pwede ba ho, wag nyo nang antayin ng ebidensya. Meron nang naiulat, galing pa sa isang senior member of Congress, siguro po, kayo nang lumabas at kayo nang maghanap ng ebidensya at pag nahanap nyo ebidensya, kasuhan na kaagad ang mga namimili ng boto dahil yan po ay pinagbabawal at pinaparusahan sangayon po sa Omnibus Election Act. Bukod sa DOJ attorney, dyan mismo sa Kamara, ilan po sa mga mambabatas sa itong mga makakaliwang grupo ay nais pa imbestigahan ito ngang signature buying na nangyayari. Sa tingin mo, anong uusad ba yan? Lalo't alam mo naman, yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos mula mismo sa opisina ng speaker, yung mga staff, no? Lumalabas itong mga issue daw ng signature buying. Tatapatin kita. Tingin ko, hindi gagawin niya ng DOJ. Dahil sa totoo lang, alam naman ng lahat, napakalapit ng mga opisyalis ng DOJ sa ating House Speaker, no? Pero, nananawagan ako sa Ombudsman. Yan po ang dahilan kaya tayo bumuo ng tanggapan ng Ombudsman. Kasi on its own, pwede sila mag-imbestiga. Ang Ombudsman,
hindi kinakailangan mag-antay ng complainant. Nakasaad po sa saligang batas na po pwedeng motu proprio siya mag-imbestiga. Aba, ito po'y napakaseryoso. Sinusuhulan para sa charter change. Ang charter change po ang pinaka-importanting batas, pinakamataas na batas sa ating bayan. At saka, binabo yung sistema ng People's Initiative na dapat sana ay pinapatupad ang people power. Abay, paging, Ombudsman Martires, ito po talaga ang mga bagay-bagay na dapat tinitingnan ng Ombudsman, lalong-lalo na kung makapangyarihan ang nasa likod nito. At lalo na ipinigil na ito ng Presidente. Kung tama ang ginagawa nila, pipigilan ba ito ng Presidente? Yung pagpigil ni Presidente, indikasyon na illegal, immoral at ayaw ng taong bayan ang ginagawa nila. At para nga hindi na mauulit ito na talagang pag-abuso sa kapangyarihan, dapat po ito maimbestigahan at mapanagot kahit gaano silang makapangyarihan. Ngayon, dahil sa totoo lang po, kung hindi natin ipatutupad ang batas sa lahat, kung papatupad natin ang batas sa mahihirap lamang, wala na po magtitiwala sa ating sistema ng katarungan. Well, tama naman po yan na tayo gumawa ng hakbang para masigurado na hindi tayo mauubusan ng bigas. Pero hindi po yan alternatibo doon sa sinasabi ng ating resident economist na ang dahilan ng ating inflation pagdating sa bigas ay supply side demands. Kinakailangan talaga mas mapataas natin yung productivity ng ating mga magsasaka. Kinakailangan talaga pondohan natin yung mga hybrid rice na sinabi nga ni Engineer Guillen na miski tag-init ay hanggang 12 metric tons per hektar ang pwedeng anihin. Samantalang yung ordinary rice 4 lamang. Kapag tayo po ay nag-invest sa hybrid rice, po pwede natin makamit ang 20 pesos kada kilo. Dahil talaga pong napapababa ang cost of production kapag mas mataas ang iyong yield. Mas mataas ang iyong ani, di ba po? So, sa akin po, yan po ay temporary solution para magkaroon ng supply, pero hindi po rin yung solution para mapababa ang presyo. Dahil bagamat susuplayan po tayo ng Vietnam, ang katotohanan, napakataas na rin po ng presyo ng imported rice. $660 per metric ton na po yan. At ibig sabihin, bagamat may supply, mataas pa rin ang magiging presyo. Pero mas mabuti na yan kaysa maubusan tayo. Dahil pag tayo naubusan ng kakaining bigas, baka magkaroon ng revolusyon. So dapat nga po, gawin ang lahat para masigurado na hindi tayo magkakaubusan. Pero ang solution po talaga dyan ay long term. Bukod sa high yield varieties, yun nga po, si Engineer Guillen, tama po yan. From 40-70 billion na. Pero sa tingin ko, ang kinakailangan natin, magtayo tayo ng mga mega dams. At kinakailangan po natin dyan ay hindi lang karagdagang 30 billion. Baka kinakailangan natin dyan na talagang mag-invest na hanggang 300 billion. Imbis na 30 billion lang, 300 billion ang sa ganun, once and for all, magkaroon na tayo ng reliable irrigation para masustain po ang ating mga high yield varieties. Tama naman si Administrator Guillen, mas maganda na talaga magtanim tayo ng high yield variety sa tag-init dahil pag tag-ulan naman sunod-sunod ang bagyo. Sa tanong naman kay Secretary Laurel, doon sa kung target pa ba ng administrasyon yung 20 pesos per kilo ng bigas, attorney, ang sagot po ni Secretary Laurel, babasahin ko po, it's an aspiration. It's a target. We'll try our best. Mas maganda may goal. Ayan, yung sinabi po niya. Anong masasabi po niya? Well, siyempre, ibig sabihin niya, aspiration pa rin natin yan. Yan pa rin ang gusto natin mangyari. Pero hindi yan dapat maging aspiration lang. Dapat gumawa tayo ng hakbang. Ang mahakbang dyan, mas malaking pondo sa hybrid rice, mas malaking pondo para sa pataba, mas malaking pondo para sa insecticide, at pinaka-importante sa lahat, napakalaking pondo para sa irigasyon. Yan lang po ang solusyon talaga pagdating sa pagtataas ng productivity ng ating mga magsasaka ng bigas. Attorney, meron ding lumalabas sa survey ng Pulse Asia, bagitin ko lang din, na sumasang-ayon sila dito nga sa pagtulong ng Estados Unidos sa atin para dito sa South China Sea na issue. Ano naman ang masasabi mo ukol dito sa naging resulta ng survey na ito, Attorney? Ganun din po. Talaga naman pong ang diplomasya hindi sakop ng freedom of information dahil hindi po popularity contest ang diplomacy. Ang kinakailangan po sa diplomacy kung anong pinaka mahusay sa interest ng publiko sa panahon na hindi naiintindihan masyado ng tao kung anong nangyayari.
O ano bang nakita natin sa Amerika? Halos mag-iisang taon na nung nagpunta doon sa official working visit ang ating Pangulo na tinanggap siya ni President Biden, nangako ng mga hardware, military hardware. Wala naman dumarating kahit ano. Ang nakuha lang natin, pinagamit natin sa kanilang libre ang ating mga base militar at sabi nila, syempre, improve nila yung mga base militar. Magpapasalamat ba tayo dyan? Kayong gagamit sa aming base militar tapos magpapasalamat kami pag magkakaroon kayo ng improvements na kayo rin ang gagamit? Hello? Pero hayaan natin yan. Talaga namang nang tayo'y sinakop ng mga Amerikano, kung ang ginamit ng mga Espanyol ay ang relihiyon, ang ginamit naman ng mga Amerikano ay pananakop sa ating isipan sa pamamagitan ng public schools. Kaya nga tayo lang ang napakagaling mag-English sa Asia. Kaya tayo lang ang mas gustong kumain ng apple kesa sa mangga. Dahil nga po, nasakop ang ating mga isipan. At hindi ako nagtataka kung sa popularity contest, mas popular sa isipin ng mga Pilipino ang mga Amerikano. Dahil yan naman talagang instrumento ng pananakop ng mga Amerikano sa atin. Pero hindi pa rin po nagbabago na ang mga pangyayari ngayon, ang ating pagiging sunod-sunuran sa mga Amerikano, yan po ay hindi nagsisilbi sa interes ng mga Pilipino, kung hindi nagsusulong lamang ng interes ng mga Amerikano na sa ngayon po ang kanilang interes ay manatiling pinakamayaman at pinakamalakas na bansa sa daigdig kung saan tinitingnan nilang banta sa kanilang kayamanan at sa kanilang ang kalakasan ang bansang China at iba pang mga bansa na ngayon po ay naging progresibo na tinatawag natin ng mga BRICS countries.